Kaya nga po, may kumakalat na mga video na si BBM po ay tila may masamang ginawa daw po kay Nora Aunor. Anong klaseng presidente ito? Napakasama ng ugali. Meron pong inexpose si Nanay Christie na ikagagulat daw natin. Na iinis natin kay BBM. Na si BBM daw po ay may ginawang masama. What the world? Pakinggan na natin si Nanay Christie. Kung saan ginawaran ng pagiging pambansang alagad ng sining ang ating superstar. Gusto ko sana Oy, Jean, I love you too ha. Mamulalain, kamandagalaw. nang kontrahen yung text na ito. Pero mas minabuti ko na makausap si Miss Imelda Papin na isa po sa mga directors ng PCSO. Ano kaya yan? Grabe naman yan. Wala nang katapusan to. Masama ang balita na naman to. Lahat na lang. Mami Melda Papin, ano ba yan sabihin mo? Lunes, nakita ko ang Pangulo. Martes, may sinabi sa aking Pangulo. Merkules, nagtapat siya ng kanyang sinabi. Huwebes, inutusan niya ako. Biyernes, nang dalawin ko si Ate Nora. Ang lagay niya pa nun, ang sabi niya, okay lang daw siya. Sabado, nakachat ko ang Pangulo. Linggo, may pinadala siya. Mami Irene, Daddy Arvin, kamandag. Hello po. At nagkausap kami. Kaharap kayo. Ang sabi ko, meron lang akong gustong linawin. Sa anumang panayam, meron ka bang sinabi na PCSO ang nagbayad ng hospital bill ni Nora Aunor? Ena. Isang linggo ng PCSO ang title po nun. Isang linggo ng PCSO. Wala po, sabi niya. Ako rin kasi wala ako napanood. Totoo yan. Wala ako napanood. Kaya kailangan kong balansin itong istoryang ito. Wala ako napanood. Ang tanging napanood ko yung sinabi sa kanya ni Guy na maraming salamat yung text. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang buhay at hindi mo ako pinabayaan. At Ayun naman pala binigyan ni Imelda Papi ng pangalawang buhay. Yun naman pala eh. Condolence po sa mga pamilya po ni ni Idol Nora Aunor. Ayan po, alam mo si Ma'am Nora Aunor po, ang dami pong umahanga dyan. Alam ko, lalong-lalo na dito sa comment section. Mga Noranians po to, ang tatanda na neto, kulubot to eh. Alam ko yan. Alam ko po, kayo, ang dami nyo nalungkot. Okay? Ang dami ko nababasa dito, nalulungkot sila kasi si Ma'am Nora, idol po nila. Naabutan nila yan eh. Wala, gibala! Kulubot ko lang ang ibala. Diba? My face is not a pig. Pinababoy nyo ang mukha ko. Alam ko, nalulungkot kayo. Pero pinagpahinga po ang ating superstar. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Yan po ang yan ang inspired na inspired yung kanta po yan. Ang inspiration yan ay superstar Nora Aunor. Okay?
Okay, diretso na po natin ito. Pinupad naman ni Imelda Papin, yung hiling ni Guy na huwag mo akong pabayaan, Mare. Hindi kita pababayaan. At hindi siya talaga pinabayaan ni Director Imelda Papin. Oh, hindi daw pinabayaan ni Ma'am Imelda Papin. Ito po ang kwento. Sino talaga kako anak ang nagbayad ng hospital bill? Eto na nga po, eto na nga po, eto na nga po. Sino ba ang nagbayad ng 1 linggong hospital bill? Lunas! is serving. Nung makausap kami ni Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos! ang sabi ko sa kanya, President, ako na po ang bahalang umayos ng hospital bill ni Nora. Ay hindi pwede. Huwag. Sagot ni... Sasagutin ko yan. Ako ang sasagot yan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbayad ng hospital bill ni Miss Nora Honor. Hindi po PCSO. Wala pong sinabi si Miss Imelda Papin na PCSO ang nagbayad ng hospital bill. So napakalinaw po yan. Kaya yung nag-text, sana maunawaan mo rin na direct from the horse's mouth itong sinasabi namin. Walang sinabi si Imelda na PCSO ang nagbayad ng mga nagastos sa ospital ni Miss Nora Honor. Eto naman. Kasi dito Yun! Nagbayad po ang Pangulong Bongbong Marcos na naman yan, no? BBM na naman! Kita niyo naman po, napakabait po talaga ng Pangulo, di ba? Di ba? Napakabait po ng Pangulo. Binayaran niya ang utang po ni hospital bill ni Nora Honor. Ganun po magmahal ang Pangulo eh. Di ba? Ganun po siya magmahal. Ganun po ang ating Pangulo kabait. Hindi po katulad ng iba. Kaya po, sobrang bilib natin sa ating Pangulo na to, na ibang klase po talaga ang kanyang pag-uugali, ibang klase po talaga ang pinapakita niya. Ang dami niya, hindi lang magsasaka ang binayaran eh. Hindi lang yung magsasaka ang utang, pati si Nora Honor. Grabe naman ang Pangulo na to. Diba? Saka makakita ng Pangulo, ito po ang Pangulo may puso para sa mga Pilipino. Sa war on drugs na lang po. Sa war on drugs na lang po, kita nyo. Diba? Ayaw niyang may mamamatay. Ang sabi ng Pangulo, wag niyong patayin ang mga adik. Ang patayin natin, ang puntiryahin natin ang nagdudulot ng droga. Ganun po talaga ang may matalinong pag-iisip. Ang mga adik, iparehab yan. Bigyan ng pangalawang tsansa ng buhay. Kung ang Diyos po nagpapatawad, si Duterte, walang patawad sa mga tao, pusang ama niya. Diba? Ganun po si Pangulong Bongbong Marcos. May puso po para sa ating lahat. Hindi po katulad ng dating Pangulong demonyong hayop, talagang wala na akong masabi kundi nuknukan ng kademonyo. Kaya po sabi ko sa inyo, wag na nating talagang suportahan ang alinman po na mga may kaugnayan sa mga Duterte. Dahil tayo po ay talagang mamumblema, baka mamatay tayo, kakasuporta natin yan sa mga demonyo na yan. Tingin nyo naman kay Sara, demonyo. Ang tatay, demonyo. Yung mga anak, demonyo. AAB! Maraming salamat ha. AAB! Thank you. Ma'am Criselda Pare. Salamat po! Thank you po. Thank you. At dumako na nga tayo dito na naman po sa ating Pangulong napakalupet, sa ating Pangulong may puso. Okay?
Ayan o, ayan po ang Pangulo. Napakasimple lang po. Hindi naka-Gucci, hindi naka-Kitty, Chongkitty. Akala mo kung sino mga celebrity na pesteng yawa na yun. Tiyan mo, napakasimple lang oh. Oh, si Ma'am Lisa, kita mo yung itsura, parang nakapamalengke lang oh. Yan ang mga simplihan lang. Pero talagang mga ganda. Oh, mga ganda ang buhay. Yung iba, alam nyo si mga Duterte, ngayon lang kasi yumaman sila sa pagnanakaw eh. Yumaman sa pagnanakaw, kaya kung umasta akala mo hindi na babagsak eh. Diba? Ngayon, na-experience lang yung pagyaman sa pera ng taong bayan dahil sa pagnanakaw, akala mo hindi na babagsak eh. Ang yabang pa ni Annalyn, naka-Gucci pa, laki pa ng logo. Ang pangit naman. Oh, napakasimple lang nila oh. Grabe talaga oh. Napaka-inspired talaga yung Pangulo natin. Napaka-simple lang oh. Good afternoon, President. Hello po. Kumusta po? Oh, kita mo si Ma'am Lisa oh. Parang nakipag-eyeball lang eh. Napaka-simple oh. Hindi katulad nila Kitty, naka-Gucci, ang laki-laki. Kala mo talaga, kasi yaman nila, porkit talagang tinatago yung yaman eh. Kaninang umaga dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Roma para magbigay pugay sa Santo Papang. Mga DDS, may pinapakalat na naman ngayon. Sabi niya, ayan, nag-bless ka sa'yo si BBM, kaya namatay. Ikaw, mga potang inang to eh. Sorry talaga, nakapagmura na ako. Hayop talaga eh. Alakalain mo yun, i-post nila ganon. Di ba your Filipina page? Mami Irene, maraming salamat po. Biro mo i-post niyo yun? Ha? Pati si Pope na dami. Manang-mana kayo sa amo nyo eh, no? Minumura yung Santo Papa. Nakaweting, no? Hayop talaga itong mga DDS na to. Hindi pa magsimatayan eh. Totoo. Ayan na, ayun pa, thank you, Villa Advincula. Ayan na, yung bag ni FL po, galing pong Marikina yan. Galing Marikina, hindi Gucci. Hindi yung maaarte katulad nila Kitty, nila Hanilet, ang papangit naman, puro retoke. Ganon talaga mga mukha nyo, tas aasarin nyo yung mukha ni FL. Walang retoke yan. Yung mukha nyo nga, retoke na, ang pangit pa. Bago ko makalimutan yung mukha nyo retoke na, ang pangit pa, Marley ka, pakangkang ka. Ikaw talaga. Xi Jinping. Oban, nung nayulanda, digong, eto yung minura mo, pusang ama ka. Tapos mumurahin mo, pusang ama ka talaga. Lanta ng Bagyong Yolanda taong 2013.
Dito sa Piazza Navona sa Rome namin nadatnan ang first couple na ginugunita ang mga panahong magkasintahan pa sila rito. Sa bansang Italia silang ikinasal taong 1993. Naluha rin si First Lady Lisa Marcos nung inalala niya ang kabaitan ng Santo Papa na minsan na rin niyang nakilala. Me, when I met him, he's humble and kind, and I feel like you're blessed. Yan, napakabait daw ng Santo Papa. Di ba? Eh, yung santo ng DDS, demonyo! Mga santo ng DDS, demonyo kasing demonyo nyo! Bagamat matipid ang kanilang mga salita, puno ng paghanga ang mag-asawa sa kabutihan at sinseridad ni Pope Francis at lubos na pasasalamat lang ang alay nila sa Santo Papa. Ayan o, ayan na, Ayan o, ayan na. Nilapitan, pinakita ko na kanina. At ang balita po. Ang sabi niya, sabi niya, ang galing mo, napakulong mo si Digong. Sabi ni President Bongbong Marcos, thank you. Sir Erumed, thank you, Sir Erumed. Sabi niya, ang galing mo, napakulong mo si Digong. You're such a great president. Sabi ni Donald Trump, it's okay, thank you, Mr. President. Ayan ang sabi niya. Tapos si Biden, sabi pa niya, oh, yo, what's up? Hey, Bongbong! Oh, Biden, what's up, man? I really admire what you did to the finger man. Oh, it's okay, mate. It's okay, mate. The finger man is gone. It's behind the bars. Hoy, John Garcia! Advance happy birthday! John Garcia mula sa iyong AAB. Mamaya, tignan mo, papakita ko sa inyo yung conversation. Oh, hindi daw pinansin. Paano na naman? Pahiya na naman si Marlica. Pakangkang. Nanay mo'y pakangkang. Nanay nyo'y pakangkang. Si Marlica ay isa din pakangkang. Pakangkang. Lahat sila'y pakangkang. Ang puday laspag na po. May plema. Ang size ng puday. Ano ito? May tumutulos sa puday. Kulay green. Who is this stupid gun? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Di ba, Marlica, kahit hindi mo aminin, ganun talaga ang buhay, pero mo ganyang buka. Makakarating ng Amerika. Anong puhunan? Pakangkang! Ha? Isipin mo, ganyan mukha makakarating ka ng Amerika? Kung hindi ka nagpakangkang? Oh. Oh, yan na. Usog natin. Ito na. Ah, narinig nyo. Very good decision in trashing Duterte. Nag-uusap sila. Pare, okay na okay ah.
Napakulong mo yung finger man, ha? It's okay. It's okay. It's my obligation. It's my obligation. Nice to see you. Nice to see you. Very rested. Oh, thank you. How long did it take? Ayan, ha? Naririnig nyo, ha? Sabi niya, how is Rodrigo? It's big behind the bars, mate. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito, sabi ng, ito na po. Leaders around the world congratulate the first couple, telling them it is very wise decision referring to Duterte ICC arrest. Aray, mga DDS! Ikaw ang pag-asa. Binenta sa China. Walang yaka, Rodrigo. Kinawawa ang bansa. Ang dilim ng kahapon nang ikaw ang presidente. Walang yaka, Rodrigo. Fininger, babae. Ano ba nang mangyari? Huwag ka munang mamaalam habang buhay mo, Rodrigo. Habang buhay mo, huwag mamatay o digong nyo. Ang walang iyang presidente na demonyo. Who is this stupid gun? Stupid gun? Stupid gun? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Paano ba yung mga DDS? Ang saklap ng kapalaran. Ganyan po talaga ang mga kapalaran kapag talagang nakikita ng iba't ibang mga bansa. Siyempre, world leaders yun. Kasama niya ang mga world leaders at na-appreciate po ng mga world leaders ang ginawa kay Digong. Kasi lahat naman po talaga nakaka-appreciate sa ginawa ni BBM. Naakala nyo isang weak leader, isang bangag leader ang magtatapon sa demonyo nyong presidente. Yun ang masaklap. Yun po ang masaklap. Parang tinira ka sa puwet. Oh, sheesh. Kaya po, hindi na po magkamayaw ngayon. Pansinin nyo po ang mga DDS vlogger ngayon. Talagang binabanatan po ngayon ang pagpunta sa Vatican ng mag-asawa. Kasi po, hindi nila matanggap. Gusto nilang sirain ang magandang pagkikita ng world leaders, especially Donald Trump. Diba? Panis! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may
may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang,